Heart beats fast, colors and drum. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, nag-practice ako kasi tuwing ma-stuck ako sa pagbe-video, pagbalik ko hindi ako marunong magsalita. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, nauutal ako. Pasensya na kasi, alam nyo naman, dito sa company namin, bali tatlong language ang ginagamit ko dito. I speak English, I speak Chinese, and I speak Khmer. So, yung Tagalog, tinatawag na kasama. Siyempre Tagalog. Kaya kung minsan, nauutal ako kasi the whole day, ang gamit ko is Khmer at Chinese. Napaka konti lang nung time na gumagamit ako ng English kasi not all of them can speak English here. So, pero babatiin ko muna yung mga kaibigan kong Khmer. Diba? Aron sa day tang akni, yung nagkandibin, dyan yun eh, kumain plat yan. Alam ko, hindi maintindihan ito ng mga Pilipino na manonood. Pero yung mga Khmer, maintindihan nila yon. Aron sa suday, buwang puon. Yang alam niya, kamay mantika. Yang amen nyom niya, ang lay lahot, men nyom niya, Philippine lahot. Kakatawa, no? Wala namang manonood sa akin na Chinese, kaya hindi na lang ako magsalita ng Chinese. Pero, I can speak Chinese. Hindi naman ano yun, kasi sa work naman talaga ginagamit ko yung salitang Chinese. Okay guys, eto. Magkukwento na naman ako sa inyo. Sana kapulutan natin ang aral. Last time nagkwento ako tungkol dun sa kasama namin na nag-resign, na may sakit siya, diba? Yung pinagdadaanan niya. Ngayon, na-realize ko nung isang araw kasi nasa sewing line ako, yung tao namin, sabi ko, bakit ganyan yung suot mong damit? Sabi kong gano'n. Sabi niya, sabi niya, kasi lang yung sinabi niya. Tapos, tinanong ko siya, buntis ka? Sabi kong gano'n. Eh, yung bata na yun, recently, this past few months, medyo nakakainitan ko siya kasi makulit, mahirap turuan, tapos kung ano yung gusto niya, yung ginagawa niya. Tapos, ang sabi ko, patantigas ng ulo ng batang to, ba't kaya? Dahil sige, pinababayaan ko lang, di ko pinapansin. Basta para siya laging may topak. Dinaig pa nga yung toyo ko. Basta pag ginausap ko, natalikod pa. Ay, Diyos ko, bongga siya. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, buntis ka? Oo daw. Kaya naman pala, sabi ko, ba't ba lagi natataon sa akin yung mga taong may pinagdadaanan? Tapos, tatanungin ko, buntis pala. So, kaya pala siya tinotoyo. Siyempre, alam naman natin yung temper at saka yung nagiging attitude ng buntis. Nagbuntis din naman ako. So, kaya pala toyuin. Ay, buntis pala. Sabi ko, napakagaganda talaga ng experience ko. Diyos ko, day, tingnan nyo naman. Kinakaya kong harapin yung mga ganong klase ng attitude na nagiging attitude ng tao. Pero kasi syempre, alam ko na din dahil nga nagbuntis na rin ako. Kaya, sa buhay ng tao, no? Para namang animal pa tayo tao. Sa buhay kasi natin, kailangan talaga, enjoyin lang natin yung buhay kasi maikli lang. Like katulad ng bumibili tayo ng mga damit, bibili tayo ng gamit. Minsan yung iba tatago yung damit. Sabihin sa special occasion. Eh wala naman nagiging special occasion sa buhay. Hindi naman nakakatnad. Lalo na ngayon dahil may pandemic. So, ako, inano ko na lang, sabi ko, hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito sa mundo. Bakit hindi ko gamitin yung mga damit ko na binili? Tapos, hindi kasi natin alam, guys, kung hanggang kailan ang buhay natin. So, hindi ko naman sinasabing lustayin natin lahat ng kung ano meron tayo or ubusin na natin yung lahat ng damit natin na magaganda para lang ma-enjoy. Hindi naman ganun. Siguro nga, dadating pa rin tayo dun sa time na mayroong special occasion, magagamit mo talaga. Pero, yung pagkakataon na, halimbawa, mga t-shirt lang, bakit naman hindi mo pwedeng gamitin paminsan-minsan para at least naramdaman mo naman na, ay, maganda sa pakiramdam kasi kapag meron ka maayos na damit, magandang damit na ginagamit, ganun. So, ako talaga, naging attitude ko, pag bumili akong damit, ginagamit ko talaga. Hindi ko siya itatago ng pangmatagalan. Kasi, napapalitan naman ng damit eh. Tsaka yung mga gamit, napapalitan niya. Pero, pinakamagandang bagay na pwede nating i-keep na lagi-lagi, na gamitin na lagi-lagi na hindi mawawala sa atin at na mapapakinabangan natin is attitude. Kailangan natin
Gaya nga nung experience ko na yung dating ano ko sa sewing line, naka-argue ko, tapos ngayon yung bata naman na makulit, may mga pinagdadaanan. So, kailangan, di yan natin pwedeng i-apply yung pang-araw-araw na mabuting ugali para hindi masayang. Kasi talagang mabuting nga ugali mo, tapos hindi mo naman nagagamit yung pagiging mabuting ugali mo sa kapwa mo para sa sarili mo lang. Which is, ano ba yung na-achieve mo pag ganun, di ba? O sana makakapulutan ka pa nila ng magandang ugali. Sasabihin ng iba na kahit sa kabila nung ganun yung attitude nila towards you is maayos pa rin yung pakikitungo mo sa kanila. Diba? Tulad yan yung mata natin. Titingin natin sa tao pero puro kapintasan lang yung nakikita. Why don't we look on their bright side, yung sa magandang bagay na kung ano meron sila, para mas maging kapaki-pakinabang yung mata natin, hindi lang pangbasa. Kasi pag lumabo yan, di na natin mababasa yung mga sulat kapag ka masyadong maliit, kung kailangan pa natin gumamit ng salamin, di ba? At saka yung meron pa pala akong isang kwento. Ang haba ng kwento eh. Ang taray, baka wala nang manood. Diyos ko. Ganito, nung isang beses. Kasi nga, nasa ibang bansa ako. Yung isang bata, hinanghihiram ako sa kanya ng trimmer. Yung trimmer kasi dito, yung ginagamit sa sewing. Iba dun sa may handle na gunting. So ngayon, inabot niya sa akin, nakatusok. Yung patusok na gano'n. Sabi ko, wag ganyan ang pag-abot ng patusok. Sabi ko, ay ng gunting, wag patusok kasi pwede mong ma-hurt yung pag-aabutan mo. Yung dulo na walang tusok, yun ang iaabot mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, diba, kung hindi tinuro sa'yo to sa school, ituturo ko sa'yo para hindi mo nagawin uli. Tapos, alam niyo, inano ko na lang, nilagyan ko ng kalokohan. Alam niyo naman, may kalokohan tayong taglay. Sabi ko, pag magbibigay ka sa ibang tao, yung una, yung handle niya na medyo round part, yung walang tusok, at yung tusok na sa'yo para hindi mo masaktan yung kapwa mo. Pero, kapag sa asawa mo, ibalibag mo sa ang bad ko, guys. Sabi, tapos naririnig ako nung kasama namin. Sabi niya, hello? Kaya naman pala wala kang asawa. Sabi pa naman sa akin, guys, Diyos ko, naging tuloy, na-judge tuloy ako na kaya daw ako walang asawa kasi babalibagin ko daw ng gunting. Yun naman ay joke lang. Yan na. Ayoko nang pahabain, tumagal na yung minuto ko. Baka hindi nyo panoorin, guys. Sana makinig kayo. Mapakabilis kong magsalita. Sana maintindihan ninyo. Hindi maintindihan ng mga kaibigan kong Khmer. Yan. O, sige na guys. This week talagang naging super duper haggard ang katawan ko at talagang exhausted ako dahil meron kaming audit. Yan. Medyo ngayon lang napahaba kasi dumami kwento na ipon. So, hindi na ako makapag-vlog everyday. Di katulad nung wala kaming pasok kasi ngayon may trabaho na. Iba na kasi yung busy, di ba? So, ayan. Hindi ko naman sinasabi guys na yung mga bad attitude ko, gayahin nyo. Huwag ganon. Basta yung maganda lang na pwede nating kapulutan. Tapos, feel free to comment. Wala namang masama. Mag-comment lang po down below. Diba? O, shoutout ako kay Kuya Oliver. Kasi tinatanong niya kung may bago daw ba akong vlog. Shoutout kay Oliver Panaligan, yung bayaw kong mabait. Asawa ng ate ko. Asawa ng ate kong panganay. Shoutout. Tapos shoutout din sa anak ko, kay Pao, sa mga baby ko, si Maika, baby, say, love you, baby ko. O yan, pakabait tayong lahat. Positive. Kumain tayo ng mabuti, huwag nating pabayaan ang sarili natin, lalo ngayon sa pandemic, kahit yun lang ang kaya natin i-support sa sarili natin. Ingatan natin ang sarili natin. Kailangan natin maging malakas kasi may pamilya tayo. So, paano guys? Next time uli, sana huwag kayong magsawang manood. Hindi ko pa na-achieve yung Road to 50! Road to 50 na nga, nabawasan pa ako ng isang subscriber. Sana yung mga di pa subscribe na po kayo. Para po, maka-road to 50 tayo. Tatry ko na mag-vlog talaga, as many as I can. Pero hindi ko pwedeng ipangako na araw-araw. Basta yung kung kaya ko, one time a week, wag lang kayo magsawang manood. Ha guys, sige na, bye-bye. Sige na, pahaba yung aking vlog today. God bless. At subscribe na po yung mga di pa nagsasubscribe. Bye-bye, love you.